Nais din ng lahat na masaksihan ng isang operasyon at kung anuman ang magiging resulta ng tagumpay na ito. Nagsimulang buksan ni Park Hoon ang dibdib ng pasyente, ngunit sa sandaling ito, nasira ang cob ng sternum calcification, nasugatan ang kanang kamay ni Park Hoon. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay labis na nagpaalala sa lahat. Mabilis na nagpalit si Park Hoon ng isa pang pares ng guwantes at nagpatuloy sa pagkumpleto ng thoracic surgery, ngunit ang dugo ay ganap na bumasa sa mga guwantes. Malinaw na hindi niya makumpleto ang operasyon sa oras na ito. Maaari lamang niyang hilingin na magpalit ng posisyon sa kanyang surgical assistant. Pero pinigilan silang dalawa ng head nurse sa gilid. Labis na nalito ang lahat ngunit nanatili pa rin siyang determinado na itaboy ang surgical assistant. Dahil ang mga sirang saw teeth ay hindi normal at sinuri ng mga medical staff. Ang surgeon ni Park Hoon ang naglagay ng blade kaya naghinala siyang may trick ito kaya hinabol niya ito. Binigyan ng lunas ng head nurse ang sugat ni Park Hoon. Ang pangunahing doktor ay nasugatan sa kanyang kamay at walang surgical assistant. Sa kanyang kawalan ng kakayahan, maaari lamang siyang humiram ng assistant sa kalapit na operating room. Ngunit si Dr. Han ay isang kalaban kaya ayaw niyang tumulong. Pagkatapos ay ipinahiram sa kanya ang isang intern na doktor. Walang pagpipilian si Park Hoon kundi sumang-ayon. Ngunit labis na nagalit si Oh Soo-hyun. Hindi niya akalain na maaaring gawin ng isang intern ang mahalagang gawain kaya aktibo niyang hiniling na tulungan sila. Bilang kapalit, tinanong ni Dr. Han kung gusto niya bang pumunta sa kabilang panig para tumulong para lang sa kadahilanang yon. Sa katunayan, matagal nang alam ni Dr. Han na gusto ni Oh Soo-hyun si Park Hoon kaya hindi siya sumang-ayon sa kahilingan nito. Ngunit nag-aalala pa rin si Oh Soo-hyun kay Park Hoon, hindi niya pinansin si Dr. Han at isinagawa ang operasyon, at kinuha ni Hasi ang posisyon ng assistant surgeon. Nang magpalit ng posisyon ang dalawang tao, nagpatuloy ang operasyon at isang kamay lang ang ginamit ni Park Hoon para isagawa ang operasyon. At bukod dito, hindi siya isang surgeon na may dominanteng kamay. Nag-alala ang lahat ngunit sa panig ni Dr. Han, ang proseso ay malinaw na mas mabilis at hindi nagtagal ay pumasok sila sa yugto ng pagtahi. Gumana na ang electrocardiogram, na ang ibig sabihin ay matagumpay na natapos ni Dr. Han ang operasyon. At sa kabilang panig, naabot din ni Park Hoon ang huling yugto sa pamamagitan ng electric shock sa puso ng pasyente. Ngunit hindi pa rin tumitibok ang puso, ang eksenang ito ay labis na ikinabahala ng lahat. Sa ilalim ng walang sawang pagsisikap ni Park Hoon, sa wakas ay nagsimulang tumibok ang puso ng pasyente. Sa oras na ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Nakumpleto ni Park Hoon ang orihinal na imposibleng operasyon na may isang braso lamang. Tuwang-tuwa siyang niyakap ang bawat miyembro ng kanyang grupo, nang si Oh Soo-hyun na ang kanyang yayakapin, niyakap niya ng mahigpit si Park Hoon. Nagkaroon ng hindi mailarawang pakiramdam sa kanyang puso. Nahihiyang tumingin si Park Hoon kay Song Jae-hee. Pagkatapos ay ibinalita niya ang mabuting balita sa pamilya ng pasyente. Nalaman ng direktor na naging matagumpay ang operasyon at labis na nagalit. Kinailangan niyang mag-isip ng paraan para mawala si Park Hoon. Inayos niya na pumunta ang kanyang anak sa pamilya ng pasyente para sabihin na si Park Hoon ay North Korean at hindi pa nakapag-aral sa isang espesyal na paaralan noon. Nang marinig ito ng pamilya ng pasyente, labis silang na-stress. Pumunta sila kay Park Hoon at pinagalitan siya. Ngunit nang magising ang pasyente, tumagal lamang ito ng ilang oras. Ngayon ang pasyente ay maaari lamang magising sa pamamagitan ng mga instrumento. Si Dr. Han ay lubos na nagtitiwala sa kanyang operasyon. Nang ang tibok ng puso sa monitor ay nagpakita ng unti-unting pagtaas sa kanyang pasyente, nagkamalay din ito. Pagkatapos ay nagsagawa ng disciplinary meeting ang ospital para kay Park Hoon. Sa panahon ng pagpupulong, palaging pinipilit ni Dr. Han ang kalaban dahil matagal na niyang kinikilala na kaaway niya ang ama ni Park Hoon. Ang kanyang tanong ay naging dahilan upang hindi maging komportable si Park Hoon. Pagkatapos ng pulong, pumunta si Park Hoon kay Dr. Han at tinanong kung bakit niya siya tina-target ng ganoon. Sinabi ni Dr. Han kay Park Hoon ang tungkol sa medikal na insidente. Ipinaliwanag ni Park Hoon, tumanggi rin si Han na maniwala sa kanyang mga salita. Sa oras na ito, tumunog ang bell ng monitoring room. Nagkaroon ng cardiac arrest ang pasyente ni Park Hoon. Sa ilalim ng emergency na pangangalaga ni Oh Soo-hyun, nabawi ng pasyente ang kanyang tibok ng puso na nagpahinga rin ng maluwag ang lahat. Maaga pa lang ay tinawagan ni Oh Soo-hyun ang pamilya ng pasyente. Hindi nakinig ang pamilya ng pasyente sa kanyang paliwanag. Galit na galit si Park Hoon sa ugali ni Oh Soo-hyun. Pumunta si Oh Soo-hyun para tanungin siya kung bakit niya ginawa yon. Sinabi nito na kung hindi niya magising ang pasyente, siya ay sisipain palabas ng ospital. Sinabi ni Park Hoon na kung ano ang kinalaman nito sa kanya dahil basta gusto niya siya. Ang pag-amin ni Oh Soo-hyun ay hindi niya sinasadyang itanggi. Sa sandaling ito, siya ay lubhang miserable. Narinig ni Song Jae-hee ang balita at dumating upang aliwin siya. Hindi alam ni Song Jae-hee kung paano siya aaliwin dahil girlfriend siya ni Park Hoon. Hindi lang pampubliko ang kanilang relasyon, maaari lamang siyang gumamit ng yakap upang ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad. Pagkatapos ay gusto ni Oh Soo-hyun na hanapin si Park Hoon upang magpaliwanag. Natagpuan niya ito sa kanyang tirahan ngunit natuklasan niya ang dalawang pares ng sapatos.
Dahil sa curiosity, tiningnan niya ang computer ni Park Hoon, ang wallpaper sa screen ay larawan nilang dalawa. Hindi siya makapaniwala, pagkatapos ay nakakita siya ng CD sa drawer na siyang mga record ng medical na pagsusuri ni Song Jae-hee. Nang makita niya ang mga resulta, napagtanto niya na ang kanyang matalik na kaibigan ang kasintahang matagal nang hinahanap ni Park Hoon. Sa sandaling ito, siya ay labis na nalumbay. Sa sandali ring ito ay magkahawak kamay ang dalawa nang pumasok. Ang eksenang ito ay lubhang nakakahiya at naalala niya na ngayon lang ay inaaliw pa rin siya ni Song Jae-hee. Ngunit kasama nito ang taong gusto niya. Pakiramdam niya ay isa siyang clown at sinubukan niyang ayusin agad ang kanyang emosyon. Pinahinto siya ni Park Hoon. Ngunit kahit paano pa ipaliwanag ni Park Hoon, tumanggi na si Oh Soo-hyun na unawain siya. Kinabukasan, dalawang lalaki ang dumating sa ospital na wala man lang malasakit sa kanilang ugali. Pareho silang nagalit at nais na mabilis na gamutin ng doktor ang kanilang sugat. Hindi na makatingin si Oh Soo-hyun at mabilis na humakbang para pigilan sila. Hindi inaasahan na may matatama ang ibang tao at sinampal pa si Oh Soo-hyun. Ganoon din ang ginawa ni Oh Soo-hyun, sinampal din niya ito pabalik. Nang gusto siyang saktan muli ng gangster ay agad na nagpakita si Park Hoon. Ang lalaki pala ay ang junior ng isang tao na dati nang nailigtas ni Park Hoon. Si Oh Soo-hyun ay hindi makapaniwala na may ganitong kakayahan si Park Hoon. Pagkatapos ay naglagay si Oh Soo-hyun ng yelo upang tulungan si Park Hoon. Hindi pa rin makontrol ni Park Hoon na pangalagaan ang ibang tao. Sa oras na yun ay matagal na palang nakatingin sa kanila si Song Jae-hee at naalala nito ang mga oras na magkasama sila ni Park Hoon. Naalala niya kung paano nag-effort si Oh Soo-hyun para kay Park Hoon. Nagsimula rin siyang magduda kung mas compatible si Oh Soo-hyun kay Park Hoon kaysa sa kanya. Tiningnan niya ang mga larawan sa kanyang telepono at tinanggal ang lahat ng mga larawan ni Park Hoon. Sa puntong ito, gumawa siya ng matapang na desisyon. Balak niyang ibigay si Park Hoon kay Oh Soo-hyun. Nagsagawa ng board meeting ang ospital para ipahayag si Dr. Han bilang susunod na direktor ng ospital. Ito ay dahil nanalo siya at nanalo ng pagkakataong mag-opera kay punong ministro Yang Jung-han. Kahit na nagkamalay ang pasyente ni Park Hoon, mas matagal itong nagkamalay kaysa sa pasyente ni Dr. Han. Kaya naman itinalaga niya ang posisyon ng direktor kay Dr. Han. Binigyan siya ng anak ng direktor ng mahalagang dokumento. Sinabihan siyang ibigay ang mga ito sa abogado ng ospital. Dahil sa curiosity, binuksan niya ang dokumento para tingnan ito. Ngunit natuklasan niya na ilegal na ginagamit ang pondo ng ospital. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ng direktor para sa isang hapunan. Nang gabing yun, nang malaman ng direktor na ibinigay ng kanyang anak ang mga dokumento kay Dr. Han ay labis itong nagalit dahil hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala kay Dr. Han. Matapos kumain nilang tatlo, sinabihan niya sila na magpakasal na agad. Ngunit malinaw na may sariling paraan ng pag-iisip ang dalawa. Alam ni Dr. Han na may gustong iba ang kanyang kasintahan, ngunit dahil talagang gusto niya si Oh Soo-hyun, sinabi niyang hindi niya ito pipilitin. Sa sandaling ito, naunawaan din niya ang dahilan kung bakit hindi nakuha ng ama ni Park Hoon ng hustisya sa medikal na insidente dahil sa kanyang planong paghihiganti. Ayaw niyang saktan ang taong mahal niya, pero ang unang hakbang ng paghihiganti ni Dr. Han ay ang anak ng direktor. Habang nagdaraos ng celebration party, dumating ang mga pulis. Ang anak ng direktor ay inaresto dahil sa katiwalian at pagtanggap ng suhol. Sa oras na ito, tila may naiintindihan si Park Hoon at alam niyang siya ang inabandunan ng bata. Pagkatapos ng medikal na insidente, tinanong niya si Dr. Han kung gusto niya bang gumanti. Sabi ni Dr. Han, baka hindi ito ang tamang gawin. Pagkatapos ay pumunta siya sa direktor at nagpahiwatig ng kanyang opinyon tungkol sa medikal na aksidente noon. Hindi napagtanto ng direktor ang kanyang pagkakamali, ang gusto lamang marinig ni Dr. Han ay ang taos-pusong panghihinayang, ngunit ang direktor ay puno ng paghamak, walang magawa si Dr. Han, kaya ibinunyag lamang niya ang kanyang pagkakakilanlan, na ulila raw siya noong taong yun. Sa sobrang galit ng direktor, nawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig, ngunit hindi naman naantig si Dr. Han, ang layunin niya sa pagpunta rito sa pagkakataong ito ay paghihiganti. Pagkatapos ay sumugod ang lahat at nakita ni Oh Soo-hyun ang kanyang ama na nakahiga sa sahig. Siya ay labis na nag-alala, pagkatapos ay inayos ang mga tauhan upang maghanda para sa isang operasyon. Hindi siya nang ahas na maniwala sa nobyo sa kanyang harapan, tinanong niya kung ano ang ginawa nito, ngunit hindi sumagot si Dr. Han. Inalis ng medical staff ang direktor at sa oras na ito ay labis na nagalit si Oh Soo-hyun sa kanya. Sabi niya, hindi kita patatawarin, pagkatapos ay lumingon ito at umalis. Nang umalis ang lahat, si Dr. Han ay umupo sa sofa. Itinuring niyang matagumpay ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa kanyang puso ay hindi siya masaya. Sa ilalim ng pagligtas ni Park Hoon, nakaligtas ang direktor sa panganib. Labis na nagpasalamat si Oh Soo-hyun kay Park Hoon, pagkatapos ay pumunta siya kay Dr. Han at tinanong siya kung bakit siya naging malupit. Ayaw nang magpaliwanag ni Dr. Han, pagkatapos ay inimpake niya ang kanyang mga gamit at naghanda ng umalis. Bago umalis ay tumingin siya sa lugar na ito na puno ng mga alaala. Ang imahe ni Oh Soo-hyun ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Pumunta siya sa silid ng ospital ng direktor at tiningnan ang kaaway na kinasusuklaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Marami siyang halo-halong emosyon sa puso niya. Tinanong ni Oh Soo-hyun kung bakit siya pumunta rito. Sabi ni Dr. Han,
Kailangan na niyang umalis, sabi ni Oh Soo-hyun. Sige, umalis ka. Sinabi nito sa kanya na huwag nang magpakita muli sa ospital. Napakasakit nito para kay Dr. Han habang nakatingin sa taong mahal na mahal niya. Dumating si Dr. Han sa ospital para magpaalam kay Park Hoon at upang ipagkatiwala si Oh Soo-hyun kay Park Hoon. Sa tingin niya ay para talaga sa isa't isa sina Park Hoon at Oh Soo-hyun. Sa kabilang panig, nagising ang direktor at hiniling kay Oh Soo-hyun na hanapin si Dr. Han. Hindi naiintindihan ni Oh Soo-hyun ang ginagawa ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng direktor na iniligtas siya ni Dr. Han. Lumalabas na pagkatapos mawala ng malay ang direktor, binigyan siya ni Dr. Han ng cardiopulmonary resuscitation, kaya iniligtas niya ang kanyang buhay. Napagtanto ni Oh Soo-hyun, ngunit hindi niya ito naiintindihan. Ngunit kahit paano siya makipag-ugnayan kay Dr. Han, hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Nang tumakbo palabas ng ospital si Oh Soo-hyun, nakaalis na si Dr. Han. Si Oh Soo-hyun ngayon ang pumalit bilang pangulo. Ginulo ni Song Jae-hee ang kanyang utak para mag-isip ng mga paraan para inisin si Park Hoon hanggat maaari. Nagalit siya sa kanya dahil hinayaan niya itong umalis sa kanya at mapunta kay Oh Soo-hyun. Ngunit sinabi ni Park Hoon na siya lang ang nagugustuhan niya. Ano man ang mangyari, hindi niya ito iiwan. Sa oras na ito, pareho silang umiyak at nagyakapan at nagpasya ang 2 taong nagmamahalan na huwag nang maghihiwalay. Sa kabilang panig, magsisimula na ang operasyon ni Punong Ministro Yang Jung-han. Dahil sa pag-alis ni Dr. Han, ang maaari lamang mag-opera ay si Park Hoon. Bago ang operasyon, nakita ni Yang Jung-han si Song Jae-hee na dumating. Nagpaplano sila ng isang malaking pagsasabuatan dahil hindi matiis ni Song Jae-hee na linlangin muli si Park Hoon, kaya nagpasya siyang sabihin ang lahat ng mga lihim. Ang dahilan, si Song Jae-hee ay spy ng North Korea. Ang operasyon pala para kay Yang Jung-han ay isang pangharang lamang. Ang taong talagang nangangailangan ng operasyon ay ang Pangulo. Ang plano ni Yang Jung-han ay makoma ang Pangulo nang sa gayon ay hawak niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Nakatanggap din ng suporta ang kanyang plano mula sa gobyerno ng North Korea. Dahil para maiwasan ang planong ito, sinadya ni Park Hoon na ipaalam ito sa direktor. Sa kasamaang palad, ang pagkakakilala ng 2 tao ay hindi makilala ang taong ito. Sa oras na ito, naisip nila si Oh Soo-hyun. Kinabukasan, nakatanggap ang Pangulo ng imbitasyon na bumisita sa ospital. Sa patnubay ni Oh Soo-hyun, binisita nila ang maraming iba't ibang pasilidad ng ospital. Sa isang meeting room, biglang sumulpot si Park Hoon. Ang kanyang itsura ay nagpakaba sa mga bodyguard, ngunit nais ni Park Hoon na makipag-usap ng pribado sa Pangulo. Para sa kaligtasan, iginiit ng mga bodyguard ng Pangulo na sila ay manatili. Nang malapit nang ihayag ni Park Hoon ang buong plano, agad na lumitaw si Yang Jung-han upang matakpan siya. Nang magkamay ang 2 tao, natuklasan niyang napakahina ng kalusugan ng Pangulo, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng Pangulo. Sa kanyang isipan, agad na nagbigay ng 3-dimensional na pagtingin sa puso ng taong ito. Sa sandaling ito, hinusgahan niya na hindi na magtatagal ang buhay ng Pangulo, ngunit ang kanyang hindi makatwirang mga aksyon ay pinigilan ng mga bodyguard. Mabilis namang humingi ng tawad si Park Hoon, tapos umalis na ang lahat. Bumalik si Yang Jung-han sa silid ng ospital, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa Pangulo. Tumanggi ang Pangulo na operahan sa ospital na ito. Ang resultang ito ay nakapagpagulat sa kanya. Kung hindi siya ooperahan dito, lahat ng plano niya ay mabibigo. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang katulong na ang puso ng Pangulo ay maaari lamang tumagal ng 1 pang linggo at kung walang operasyon, hindi na siya mabubuhay ng mas matagal, at sinabi na ang kasalukuyang paraan na makapagpapagaling sa kanyang sakit ay ang muling pagbuo ng kanyang puso sa kaliwang ventricle. Ang success rate ng operasyong ito ay napakababa at walang nangangahas na gawin ito, ngunit kinumpleto ito ni Park Hoon sa isang kamay lamang. Si Yang Jung-han, sa kabilang panig, ay labis na nag-aalala. Nagpatuloy siya sa pag-iisip ng mga paraan para kumbinsihin ang taong ito. Tumawag muli ang Pangulo at sinabi na ang operasyon ay kailangang isagawa ng pangkat ni Park Hoon, na nagpahinga ng maluwag kay Yang Jung-han. Pagkatapos ay dumating ang Pangulo sa ospital, matyagang ipinaliwanag ni Park Hoon ang kanyang kondisyon. Ngunit naantala ito dahil maraming beses nang sinabi ng kanyang doktor ang mga sitwasyong ito. Nais niyang malaman ang success rate ng operasyon at kung magkano ito. Hindi sinabi ni Park Hoon at inamin na 100%, pagkatapos ay pumunta silang 2 kay Yang Jung-han at sinabihan siyang i-schedule ang operasyon kinabukasan, ngunit sa oras na ito, biglang nakaramdam ng hindi mabuti ang Pangulo. Agad na nagsimulang ayusin ni Park Hoon ang operasyon sa tulong ng lahat. Dinala ang Pangulo sa operating room, pagkatapos ay nagsimula ang operasyon. Sa kabilang panig, sinimula ni Yang Suk-soo ang kanyang sariling pagpupulong. Ayon sa National Constitution, kung makoma ang Pangulo, ay magkakaroon ng kapangyarihan ang punong ministro na palitan ng Pangulo. Ang operasyon ay natapos ng maayos, ngunit ang Pangulo ay hindi na nagkamalay. Sa oras na ito, siya ay labis na nasabik, tumayo siya sa kabilang panig at tumawa sa Pangulo. Sinabi na dapat ay matagal na niyang hinarap ang kanyang mga mata. Dahil dito, nalaman niya ang mga plano ni Yang Suk-soo. Pagkatapos ay dumating sina Park Hoon at Song Jae-hee.
At sa oras na ito, alam ni Yang Suk-soo na ang dalawang taong ito ay nagtaksil sa kanya. Ngunit ang Pangulo ay may sariling paraan ng pag-iisip. Hindi niya alam ang direktang pagposte sa punong ministro dahil magdudulot iyon ng matinding kaguluhan sa buong bansa. Pinili niyang patawarin si Yang Suk-soo, na nangangahulugan din na sina Park Hoon at Song Jae-hee ay malupit na inabandona. Tiyak din na tatanggalin ni Yang Suk-soo ang dalawa sa kanila. Pumayag ang Pangulo na ibigay silang dalawa sa kanya para hawakan. Tiningnan lamang niya ang kanyang mga nasasakupan upang ipahiwatig na tatanggalin silang dalawa, nang biglang may humantong sasakyan at ang lahat ay labis na nalilito. Ang driver ay ang lalaking nakaitim, at dahil nabigo ang plano, wala nang halaga ang grupo ni Yang Suk-soo at Park Hoon, kasama ang mga North Korean na tulad niya. Nang tumakbo ang lahat para tingnan, matagal nang umalis ang lalaking nakaitim at hindi na humihinga si Yang Suk-soo. Matagal nang galit ang squad leader kay Yang Suk-soo. Kaya nagpa siya itong palayain sina Park Hoon at Song Jae-hee. Dinala ni Park Hoon si Song Jae-hee upang tumakas mula rito. Ngunit sa sandaling ito ay umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Sinabihan ni Park Hoon si Song Jae-hee na mauna na at hindi na nakapag-react pa si Song Jae-hee. Nasugatan ng husto si Park Hoon, at pagtingin ni Song Jae-hee sa likod ni Park Hoon, nakita nito na ang nagpaputok ay ang lalaking nakaitim. Alam niya na alam ni na Park Hoon at Song Jae-hee ang buong plano kaya napilitan itong tapusin silang dalawa. Dahan-dahan itong umusad at tinutukan silang dalawa. Nang mahulog si Song Jae-hee, ay agad na nahawakan ni Park Hoon ang kamay nito. Ang pangyayaring ito ay naulit at ito ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay noon. Nang tatapusin na ang dalawa ng lalaking nakaitim, tumalon sina Song Jae-hee at Park Hoon sa ilog. Hindi malinaw kung paano sila mabubuhay o mamamatay. Pagkalipas ng 2 buwan, pumunta si Han Jae-jun para humingi ng tawad sa direktor. Sa pagtingin kay Oh Soo-hyun, pagdating ay naresolba ang agwat ng dalawa. At para sa kaligayahan ng kanyang anak na babae, ang kanilang hidwaan ni Han Jae-jun ay kanya nang tinapos. Kinabukasan ay dinala ni Han Jae-jun si Oh Soo-hyun sa isang maliit na bayan. Dito niya nakita ang taong gusto niya noon, nagreklamo si Oh Soo-hyun kung bakit hindi siya nito kinontak dahil ang akala niya ay patay na ito. At sa North Korea, ang identity ni Song Jae-hee ay hiniling ni Han Jae-jun na ibalik siya. Ngayon din ang araw ng pagbalik niya sa bansa. Dahan-dahang huminto ang isang sasakyan at ang taong bumaba sa sasakyan ay walang iba kundi si Song Jae-hee. Mahigpit na niyakap ni na Park Hoon at Song Jae-hee ang isa't isa, at hinawakan din ni Oh Soo-hyun ang kamay ni Han Jae-jun. Maraming salamat po sa inyong panunood.